Yo, what up? Good day. This is Ayuk, tattoo artist from Kawit, Cavite. So, ang tagal natin walang upload mga boss, no? So, ilang linggo rin siguro tayo walang upload ng ating vlog. So, ngayon lang ulit tayo nagkakaroon ng gawa after nung sa ginawa natin na Smile Now, Cry Later. Ngayon lang ulit tayo magkakaroon ng session mga boss. So, doon din ang paglalagyan. Sa leg din yung gagawa natin project ngayon. Hinihintay na natin si Bossing na dumating dito sa ating studio. So, magre-ready muna tayo ng ating mga kagamitan para pakpaan na tayo sa ating project ngayong araw. Let's go! At tayo nga mga boss ay magsisetup na ng ating mga kagamitan na gagamitin natin para sa ating project ngayong araw. At habang hinihintay natin si boss, at tayo mag-i-stencil na rin upang ilalapat na lang natin sa kanyang balat yung stencil sa kanyang pagdating. At dito nga mga boss ay nailapat na natin. So muli, at yan yung project natin ngayon, isang Chicano. Ready ka na ba, tol? Ready na. Ready na. At dahil ready na nga daw si Bossing at tayo naman ay umpisahan na natin yung ating project ngayong araw. At dito ay gumamit tayo ng pang shading. Ang gamit nga pala natin na needle dyan mga boss ay 9RM. So para lang naman yan sa mga sukot-sukot na na detalye. Nabubulol ka pang nahayop na ka? So yung mga gamit nga pala natin na needle dyan mga bossing ay 25RM, 15RM, 9RM, at saka 5RL. So napaka-importante nga pala na gumamit ka ng iba't ibang size ng needle para nga naman hindi ka mahirapan. So kasi may mga part talaga na medyo maliit yung detalye, so kailangan natin na mas maliit na needle para mas makuha natin yung shading na gagawin natin. Kasi mahirap naman kumuha ng details tapos malaki yung gamit mong needle, mahihirapan ka talaga at saka baka lumagpas pa yung shading mo dun sa outline na kinukuha mo. Yung sinasabi ko sa inyo mga bossing, yun ay aking advice lamang mga boss dahil base lang naman po sa aking experience. Dahil hindi naman tayo ganun kagaling magtato para magturo na magturo. Meron lang tayo konting sinishare na konting kaalaman para sa mga newbie tattoo artist natin na nag-uumpisa pa lang sa pagtatato. So, yun lang mga boss, nasa inyo yun kung i-apply nyo sa sarili nyo. Sa akin, sinishare ko lang kung ano yung natututunan ko mga boss. At mabalik naman tayo dito sa ating bossing. Si bossing nga pala ay yung ginawan natin ng full chest na owl. So, nagbabalik ulit si boss para magpatato. Dito naman sa legs daw niya gusto ipatato. At ipapakita nga pala natin sa inyo mga boss yung ating ginawa kay bossing na fully healed na to mga boss. At ito nga pala yung video na ginawa natin sa kanya. At ito nga yung resulta ng ating ginawa kay bossing na old tattoo. Ang husay mag-alaga ni boss, talagang iningatan. Nakakataba talaga ng puso kapag yung kliyente mo ay marunong din mag-alaga ng kanyang tattoo. Hindi lang basta nakapagpatattoo. So meron kasi tayong iba't ibang kliyente na kapag nagpatattoo ay akala nila ganoon na rin yung healing, ganoon na rin yung itsura kapag nag-heal. So lagi kong sinasabi sa aking mga kliyente kapag bagong tattoo, ingatan yung kanilang tattoo para kung ano yung kinalabasan ng fresh, ganoon din yung kalalabasan kapag nag-heal. Iwasan na makutkot talaga yung totoo para hindi masira. Dahil nasa artist yung gawa, nasa client ang pag-aalaga. Aray ko. At tayo nagkakahaba na ng kwentuhan at di natin namalayan na yung ating project ay tapos na. At dito inuhugasan na lang natin yung kanyang tattoo at ipakita mo na yung resulta ng ating nagawa. At total of 8 hours. Grabe ang tibay mo boss kahit nasasaktan na. Pero kita-kits tayo soon bossing para matapos yung ating project. So muli, ako nga pala si Ayuk, tattoo artist from Kawit, Cavite. Follow, like, comment, and share. Maraming salamat sa suporta nyo palagi mga bossing. Peace out!